Ngayon po ay napapanood natin na dumating na po ang Pangulo dito sa Batasan via presidential chopper. At maya-maya lamang po ay sasalubungin po siya ng kanyang Chief of Presidential Protocol, Undersecretary Rachel Quiñones, patungo sa foyer honors. Mamaya po ay kasama rin sasalubong sa Pangulo si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Mga kababayan, nananatiling malakas ang pangako ng administrasyon na pagbuklurin ang mga mamamayan at bigyan sila ng isang mahalaga at makabuluhang papel sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. At para bigyan pa tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa mga adhikain ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., ikinalulugod ko po ipakilala ang isang very important person. Kasama ko po si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon sa iyo, Gab. Ma'am, more than being a public servant po, sa inyong pananaw, gaano po ba kahalaga ang isang State of the Nation address ng Pangulo ng Pilipinas? Oo, no, napakahalaga nitong SONA kasi, Gab, ang iba siguro iniisip, it is just a tradition. Pero hindi ito mere tradition dahil this is a constitutional obligation. Kumbaga, obligasyon ng Pangulo na mag-ulat sa bayan patungkol sa current situation or current state ng bansa, yung kanyang mga nagawa na programa at yung mga balak pa niyang gawin. At dahil dito ay maibibigay din niya at mailalahad niya kung ano ba yung mga legislative priorities niya. At dahil dito ay maibabalangkas din ng mga kongreso yung legislative agenda. So dapat po talaga makinig po tayo mga kababayan kung ano po pa talaga ang nais pang gawin ng Pangulo para sa taong bayan. Kung matatandaan po natin, Yusek, last year po ay nakadalawang standing ovation at 125 rounds of applause ang Pangulo sa kanyang third State of the Nation address. Ang unang standing ovation niya po ay nung idineklara niya ang karapatan natin sa West Philippine Sea at yung ikalawa naman po ay yung pag-ban sa POGO operations. What can you say about this, ma'am? Yes, talagang sobrang pinalakpakan at marami talagang na-surprise yung tungkol sa total ban ng POGO. So, napakaganda kasing naging adhikain dito ng Pangulo dahil dito ipinapakita niya na laban siya sa pagpapatuloy na pagsasagawa ng krimen lalong-lalo na dito sa Pilipinas. So, marami na po itong naging epekto sa atin dahil nabawasan na po kung ano man yung mga nangyayaring krimen. Sa mga iligala, kasi may mga legitimate naman kasi na POGO. Pero syempre, lahat to totally ban. Pero yung mga naging napasok dito, napasok ng mga POGO, ng mga nakarang administrasyon, yun talaga ang nakapagdulot sa atin ng hindi maganda. So with that, nabawasan na po yung mga sinasabing krimen na naganap, lalo-lalo na sa mga POGO hubs. Surely, ma'am, baka this year mahigitan pa ni Pangulo ang mga round of applause sa kanyang fourth State of the Nation address. Yusek, kaninang umaga lamang po na witness natin ng botohan at pagluklok sa mga bagong floor leaders ng Congress, maging yung mga committee chairmanships po, gaano po kahalaga o kalaking impact nitong 20th Congress sa pagpapatupad natin ng priority legislation ng administration? Actually, parang napakahalaga talaga ng gagampanan ng 20th Congress. Ang daming issues, maiinit na issues. Pero sana ang dasal din natin ay ang lahat na naluklok na leader ay magtrabaho para sa bayan at para sa taong bayan. At iwasan ang pamumulitika katulad ng sinasabi ng ating Pangulo, trabaho lamang po talaga tayo dahil kung magkakampi-kampihan tayo pero hindi naman po maipapatupad ang kagustuhan ng Pangulo para sa taong bayan, hindi rin po magiging magandang epekto. So lahat po sana ay magtrabaho para sa bansa. Correct. Actually po, Yusek, kung nabalitaan po nating lahat nitong July 1, inanunsyo ng House of Representatives through their Facebook page na 683 measures ang na-file kaagad ng House members sa unang araw pa lang ng 20th Congress.
In a media interview that followed, sabi po ni House spokesperson Attorney Princess Abante, ang 20th Congress daw po will likely focus on food security and livelihood. In fact, ang unang House bill po na na-file ay ang Rice Industry and Consumer Empowerment o yung tinatawag na Rice Bill na naglalayong mabigyan ng abot-kaya, sapat at ligtas sa pagkain ng mga Pilipino. At nais nitong pababain at stabilize ang presyo ng bigas through the reorganization of the National Food Authority. Yusek, with House Bill number 1 po or yung the Rice Bill, how does this align po with the administration's goals? Lalo na't simulat sa pool talagang agrikultura at kabuhayan ng ating mga minamahal na magsasakang isa sa mga top priorities ng administration ni Pangulo. Yes, oo, kita natin talaga kung paano ba magbigay ng ayuda ang Pangulo sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. At maganda ito na bill na ito at sana nga maipasa. Bakit? Dahil nagkaproblema tayo doon sa nangyari na parang na-clip yung pakpak ng NFA, nandiyadyaan ng NFA, pero hindi sila makakilos, hindi sila makapagbenta ng derechahan ng murang bigas sa tao, kundi pa sa true kadiwa. Bakit? Kasi ang batas, yung Rice Tarification Act, ang sinasabi kasi dito, ang NFA ay makakapagbenta lamang sa local government unit, hindi diretso sa tao. At hindi nila monitor talaga yung presyo. Pero with this, kung magkakaroon ng reorganization ng NFA, at yun naman ang gusto din ng Pangulo, ay mabigyan talaga ng power ang NFA. Pero of course, dapat wala ng corrupt. Kasi yun yung naging issue tungkol sa NFA. Ang dapat ayusin ay ano ang trabaho ng NFA at kung may corrupt man, yun ang tanggalin, hindi yung power. So with this, tingin ko, mas makakabuti to para sa taong bayan at mas makaka-avail sila ng murang bigas. At saka Yusek, hindi lang naman din po yung pagbaba ng presyo ng bigas, ano. Gusto rin natin palakasin pa yung kabuhayan ng mga magsasaka natin. Yes, oo, kahit pababain natin ang presyo ng bigas para sa mga taong bayan, hindi dapat kalimutan ang concerns ng ating mga magsasaka. Hindi dapat pababain ang presyo ng bigas. Kaya nga nagkaroon din ng batas dito, Gab. Yung tungkol sa anti-agri sabotage. So doon talagang nalabanan ng smugglers, mga cartel. So yun ang gusto ng Pangulo, talagang tutukan din ang concerns ng mga magsasaka at mga mangingisda natin. Do you think po, Yusek, with House Bill number 1 po, this reflects na may broad political support from the Congress pagdating sa affordable food programs ng administrasyon? Sa aking palagay, oo, dahil kung di tayo nagkakamali, nagkaroon na rin niya ng pag-aamyenda noon para mabigyan ng power ang NFA, medyo hindi lang pinalad sa Senado. At muli, ito, ang panawagan natin ay mabigyan ng power ang NFA para po mas ma-monitor nila, mas maging yung presyo ng bigas ay mas stabilize. Yun ang kailangan. Alright. Another notable bill na na-file po is House Bill number 2, Yusek, o ang Strengthening the Philippine Healthcare System Act. Ma'am, simula po ng pagkakaupo ng Pangulo, different healthcare systems and programs are in place na. To name a few, nagkaroon tayo ng Lab for All, ang PCSO na bahagi ng patient transport vehicles or yung mga ambulance sa mga malalayong lugar. Pinalawak natin ang programa ng PhilHealth, nagpatayo tayo ng maraming hospital at marami pang iba. Paano po makatutulong ang House Bill na ito oras na maipasa sa mga layunin natin for healthcare, ma'am? Oo, napansin natin dito sa bill na to ay mas mabibigyan pa ng parang ayuda yung mga kababayan natin dahil parang ang gagawin nila yung PhilHealth na contribution nila, parang isa-subsidize din ng government, yung kalahati, at yung kalahati yung employer. Malaking bagay yan kasi hindi na mababawasan yung sweldo ng iba nating mga kababayan. So, tandaan natin, kahit na maliban dyan, yung PhilHealth, pinalaki din ng PhilHealth ang coverage dahil yun ang gusto ng Pangulo. Yes. Marami nang nakikinabang ngayon dyan. Expanded na yung program, ma'am. Yes. O, tandaan pa natin, meron pang yakap. Oo, tama. Oo. Recent lang yun, ma'am. Recent lang to. At may bukas centers pa kung saan makaka-avail ng libreng bakuna, libreng check-up ang ating mga kababayan. So, i-avail niyo po yan.
Nais po talaga ng Pangulo Yusek, no, na mailapit ang serbisyo medikal sa publiko. Yung tipong hindi na nila kailangan gumising ng maaga para bumiyahe sa pinakamalapit na health facility. Kasi ito po talaga yung madalas na pinagdaraanan ng mga kababayan natin, lalo na sa mga GIDA areas, kung tawagin po, di ba? Ngayong ika-4 na SONA po ng Pangulo, how far are we in realizing our goals for our healthcare? Sa akin palagay, no, dahil nga nabuksan na rin itong Buka Centers at napalawig ang coverage ng PhilHealth, mas marami talaga nakinabang, lalo na yung mga may sakit, yung dialysis, nagda-dialysis. Ang laking bagay nito para sa mga kababayan natin dahil talaga namang marami talaga ang nagsasubject themselves to undergo this dialysis. So,